Amen, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. And salamat sa Panginoon sa umaga pong ito na pinagkaloob po sa atin na tayo po ay makapagpatuloy po mag-aral po ng salita po ng Diyos. And kung meron po kayong mga Bible sa inyong mga kamay, buksan po natin sa Philippians chapter number 3, verse number 15 hanggang verse number 16. Ayan po yung ating pag-aaralan ngayong umaga pong ito, mga kapatid. And kung wala po tayo dito last Sunday or sa mga kung meron po kayong mga na-miss na pinag-aaralan po natin sa Philippians, no? Pwede niyo pong balikan 'yan kasi naka-post po siya sa atin pong page and even sa YouTube po mga kapatid for purpose po ng ma-compile po natin lahat ng pag-aaral po doon mga kapatid. So this morning, we're going to talk about regarding of this matter sa as many as be perfect, be thus minded. So tayo po yung manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat O Diyos sa kabutihan niyo Panginoon na pinagkaloob sa amin na we have an opportunity to preach and also to listen to your word. Lord, help us O God that makita po namin ang katotohanan at Lord makapagpatuloy po kami, Panginoon, na makapaglingkod po sa inyo. Dalangin ko po, Diyos, ngayong tanghali pong ito, Panginoon, ikaw po magbigay po sa amin ng open heart and mind to accept what is in Thy Word. At Lord, ikaw po ang manguna po sa amin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa matamis na pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen at Amen. So muli, magandang umaga po sa atin, mga kapatid. And I hope na okay pa kayo. And ready pa kayong makinig ng salita po ng Diyos. Ngayong umaga pong ito mga kapatid, magpapatuloy na po tayo sa ating pong pinag-aaralan sa Book of Philippians and then chapter number 3. And after nito mga kapatid, chapter number 4 and then tapos na po tayo sa Book of Philippians. Now, mga kapatid, maganda pong bagay na itong mga pag-aaralan po natin dito itong umaga po itong mga kapatid is about who we are or ano po tayo bilang isang matured or are we spiritually matured po mga kapatid. Now, let us look on verse number 15, no? Ang sabi diyan, basahin ko muna mga kapatid hanggang verse number 16. Let us therefore as many as be perfect, be thus minded, and if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. This morning po mga kapatid, we can learn a lot of things, especially in our spiritual life and Christian po mga kapatid. And I hope that we may accept these things this morning as the Word of God has been preached to us. Now, mga kapatid, Paul stated in verse number 15, sabi niya, let us therefore as many as be perfect. Now, if be this minded po mga kapatid. Now, if a man is perfect, so pag-isipan po natin or isipin po natin mga kapatid, kung ano po yung ibig sabihin ni Apostle Pablo in regards of being perfect. Now, let's go back sa sinabi ni Apostle Pablo po mga kapatid, sa verse number 12 hanggang verse number 14, na kung paano po nagkilos or gumawa or kumilos po yung buhay niya o yung progress ng buhay po ni Apostle Pablo po mga kapatid. Now, Paul, we know that it's not perfect. And we are not perfect as well. Pero ang sabi ng Bible, as many as be perfect. Now, what does he mean about that po mga kapatid? Now, alam po ni Apostle Paul na siya po ay hindi perfect and tayo po, ikaw, alam mo rin na hindi po tayo perfect. But kaysa mag-dwell si Apostle Paul sa hindi ako perfect, weak ako, ganito ako. Now imagine mga kapatid, instead of mag-dwell po siya sa past, Paul was pressing more on the future. Now you can see there in verse number 12 hanggang verse number 14 na binanggit dyan mga kapatid, sabi ng Bible na as though I had already attained, either we're already perfect, but I follow after if that I may apprehended that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Not as brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do,
Look at that, mga kapatid, ng kanyang statement, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. So, mga kapatid, we see that Paul, hindi po siya nakafocus dito po sa past, but nakafocus po siya, Panginoon, si Paul sa Panginoon, on pressing which are before. Now, sabi yan, I press toward the mark of the for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Now, he was more, nakafocus po mga kapatid, si Apostol Pablo sa pagpapatuloy po mga kapatid towards sa kanya pong calling. Amen? Now, we know that mga kapatid because he never stopped doing kung ano po yung ginawa po ni Apostle Paul, kung ano po yung pinagawa sa kanya ng Panginoon. Now, mga kapatid, it is, kumbaga isipin mo yung focus ni Apostle Paul po mga kapatid, na parang yung runner po mga kapatid, yung tumatakbo. Di ba? Pag tumatakbo po mga kapatid, yung isang athletic po mga kapatid, hindi mo yan siya palingon-lingon. Naka-focus yan siya sa dadaanan niya. Now, imagine mga kapatid, yung isa pang sprint na may kailangan kang talunan. Anong tawag dun sa ganun mga kapatid? Kung hindi po siya nakatingin at hindi po nakalingon kung ano po mangyari, pwede po siyang madapa o madisgrasya po doon sa mga nakaharang po sa kanya mga kapatid. Now, the focus of the athletic po mga kapatid is to win the race at matapos po niya yung race po mga kapatid. Now, Paul, kung sino man na mag-overtake sa kanya on the race po mga kapatid, is hindi rin po iniisip. Basta siya kailangan nakatingin sa dadaanan niya, didiretso siya because the goal is to finish the course, the race po mga kapatid. No, the Paul's intention po mga kapatid is to focus on his goal and he is going to win. Now, previous studies of ours po mga kapatid, we know that kumbaga yung race na meron tayong mga kapatid is hindi lang po isa yung mananalo. Amen? Lahat dapat tayo ay manalo sa bagay po na yan. The moment that we became Christian, we start the race and dapat lahat po tayo manalo po sa race po na yan mga kapatid. Amen? Kaya dito mga kapatid, nakafocus po si Apostol Pablo hindi po sa kanyang past, but sa future, hindi po sa ano pong mga bagay na darating po sa kanya mga kapatid, but he pressed toward the future po mga kapatid because the intention of Apostle Paul is to finish and to finish his course with joy at matestify po yung gospel of the grace of God as what he stated mga kapatid sa Acts 20:24. Because as what Paul serves, yung Panginoon po mga to God, that the focus is, yung pinaka-focus po natin mga kapatid is to be with Christ eternally. Amen? So we know that we know that we are saved, so that's our focus, to be with Christ eternally. At mga kapatid, yung ministry na binigay sa atin ng Panginoon na mag-testify ng gospel of the grace of God, yan po yung sinabi ni Apostle Pablo sa Acts 20:24. So no wonder po mga kapatid na makikilala at malaman natin na si Apostle po sa kanyang mabuhay, even though na meron pong mga challenges, mga paghihirap or distress sa kanya pong ministry mga kapatid, nakakapagpatuloy siya. Kasi nga yung focus niya lang mga kapatid is matapos po yung pinapagawa ng Panginoon po sa kanya mga kapatid. So same as sa atin po mga kapatid, that yan po dapat yung maging mindset po natin. Amen? That challenges may be there, trials may be there, temptations are everywhere po mga kapatid. Pero tayo po, ang encouragement po ni Apostle Pablo is makapagpatuloy tayo and we may testify the gospel of the grace of God. Now mga kapatid, yung pag-press po natin towards sa future po mga kapatid, towards sa high calling of God, dapat yung mga challenges po mga kapatid is hindi po siya maging hindrance po sa atin. But maging bridge or maging tulay siya mga kapatid na magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos sa ating pong buhay. Amen? Now if a man is perfect. Now mga kapatid, this is not something that kung ano po yung iniisip natin na kailangan perfecto ka mga kapatid. But this is in the sense toward the past and the future. This is toward your life on the past and what's gonna be your life in the future po mga kapatid. Now, which is on verse number 13 na binasa po natin mga kapatid.
Now, that thing, mga kapatid, yung verse po na yan is the perspective na wisdom or result ng wisdom, maturity, and experience through the Word of God. Kasi mga kapatid, you have to forget those things na alam niyo yung bagay na nakakasagabal sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam natin mga kapatid, may mga sagabal sa atin sa paglago natin sa Panginoon. But we have to continue po mga kapatid and learn the Word of God na makapagpatuloy po tayo mga kapatid sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. And mga kapatid, Paul is encouraging us na mag-pursue po tayo mag-pursue po natin yung Kristo, si Christ, above all else. Amen? Now, don't get me wrong about that mga kapatid. I know that, siyempre, may pangarap tayo sa buhay. Pero yung pangarap mo sa buhay, kung ikaw lang yan mga kapatid, I would suggest na better na yung pangarap mo sa buhay, anong man yan, isama mo yung Diyos. Amen? Kasi kung ikaw lang yan mga kapatid, magiging vain lang po yung lahat na yan. Matapos po natin, maging successful po tayo mga kapatid, but magiging vain lang po yung lahat. Now, Apostle Paul believes strongly that this is the correct approach to everyone, na dapat tayo mga kapatid, na bilang isang Kristiyano, dapat we don't leave rooms of excuses po mga kapatid. Kasi minsan sa buhay po natin, palagi po tayo nag-excuse. Minsan sa buhay natin, marami tayong mga rason na hindi na lang ako magpatuloy kasi ganito. Hindi na lang ako magano kasi ganyan. Marami tayong mga rason mga kapatid. So nawawala po yung focus po natin parating po sa gusto na po natin, sa desire po natin at kalooban po ng Panginoon sa buhay po natin mga kapatid. Now, so if there is anything otherwise minded, sabi niyan sa verse number 15, let us therefore as many as be perfect, be thus minded, and if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even and this unto you. Now, otherwise means in a different manner. Yan po yung otherwise po mga kapatid. Now, God shall reveal it to you. Now, imagine mga kapatid that a church has a different manner. Imagine the church has a different manner po mga kapatid. And we know that. The Bible will be our judge. Yung magiging judgment natin mga kapatid is always the Bible. That's the perfect judgment na bibigyan po tayo mga kapatid. Now imagine kung yung church is different tapos even the Bible is also different for them. How can the Bible judge them po mga kapatid? Now, it is very important po mga kapatid na tayo po ay makapag-gain at malaman at matutunan po mga kapatid ang salita po ng Diyos. Otherwise, we don't know our Bible. Now, if hindi po tayo pare-parehas ng isip po mga kapatid, it's just a matter of hindi po tayo lumago at hindi po natin alam yung salita po ng Diyos po mga kapatid. So mga kapatid, tayo po is dapat lumalakad po mga kapatid at naglalakad po sa Panginoon, walk in Christ with wisdom and knowledge. Amen? So you will never have wisdom and knowledge po mga kapatid if hindi mo alam yung Bible mo. Amen? Kung hindi po natin alam yung ating pong salita, yung Bible na meron po tayo mga kapatid, hindi po natin alam, it will never help us to be perfect. Amen? Kaya mga kapatid, you know that there's a lot of young people, there's a lot of husbands, there's a lot of wives having a problem in the home, in church, in anywhere else mga kapatid. Why? Because they don't know their Bible. Hindi po nila alam kung ano po yung dapat nilang gawin. They don't have wisdom, they don't have knowledge, how to do everything or anything mga kapatid sa salita po ng Diyos. Na mga kapatid, huwag po nating iisipin na yung perfect na sinabi ng Bible is just simply is perfect. We know mga kapatid that the moment we got saved, we are perfect. It is because of Christ. Amen? Because the righteousness of God na binigay po sa atin po mga kapatid. But we know that our life, ang buhay po natin bilang isang Kristiyano mga kapatid, alam mo na simula po nung ikaw ay naligtas hanggang ngayon po mga kapatid, you try your best to be a better Christian. Amen? So that's what apostle po means, that let us therefore as many as be perfect. Yung mga Kristiyano po mga kapatid na lumago na po sa
sa salita po ng Diyos po mga kapatid. Now, imagine mga kapatid, in 2 Timothy chapter number 2, verse number 15, if you have your Bible with you, buksan po natin dito mga kapatid. And in verse number 15, nang sabi dyan mga kapatid, sabi niya, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures. Now, you think about this po mga kapatid, that since from the child, Timothy known the Scriptures, and the Scriptures, ang sabi po dyan mga kapatid, ito po yung magbibigay po sa atin, it will able to make you wise. Now, of course, there, yung context dyan mga kapatid, it's about salvation po mga kapatid. And ang sabi niya dyan, through faith which is in Christ Jesus. Verse number 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Look at verse number 17 po mga kapatid, that a man of God may be perfect. How can this man of God may be perfect? Through the doctrine, through the scriptures which it profit to us, doctrinal, reproof, correction, instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Now mga kapatid, imagine that. First and foremost, the scriptures were going to make thee, you, us, me, wise unto salvation po mga kapatid. So without the scriptures po mga kapatid, we will never know kung ano po yung gospel na atin pong pinagtiwalaan or pinaniwalaan po mga kapatid. Kasi makikita mo mga kapatid yung iba, and some of the Christians as well, so-called Christians, na they're quoting some scriptures po mga kapatid. But again, the scriptures that has been quoted was misplaced. Kaya mga kapatid, without the scriptures, we as a Christian, we are going to, parang tayo po mga kapatid, mananatili po tayong nasa conversation ng mundo pong ito mga kapatid. Nasa conversation, nasa under po ng power of the prince of the air. Now, just think about what we are nung the moment na tayo po ay naligtas. Do you have knowledge and wisdom from the Word of God? Zero. All you need, ang nalaman mo lang, naintindihan mo lang, naligtas ka. But yung pagiging Kristiyano, naintindihan mo ba kagad? It takes time. And until now, mga kapatid, we try our best. Again, we try our best na maging kagamit-gamit po tayo sa ministry, maging blessing po tayo sa mga nakapalibot po sa atin, mga kapatid. But without the scriptures, no. Sabi ng Ephesians chapter 2, lagi po natin itong binabasa mga kapatid because this is a beautiful verse to read also, na sinabi dyan mga kapatid, sa Ephesians 2 verse number 2, wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Now imagine mga kapatid, kung hindi po tayo lumago, baka maaaring nandyan pa rin tayo mga kapatid. Amen? Baka maaaring yung kumikilos po sa atin is yung mundo. At kapag hindi tayo lumalago mga kapatid, yan yung dahilan, isa sa mga dahilan is that we cannot get ourselves over from the world po mga kapatid. Ang sabi sa verse number 3, among whom also we had our conversation in the times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others po mga kapatid. Now, what we need to understand is that we need the Word of God that we may be perfect, thoroughly furnished unto all good works, because without the scriptures po mga kapatid, mangmang pa rin tayo sa ating buong buhay. Amen? Have you ever realized sometimes na may mga decision tayo na parang kahit ikaw nagulat ka na parang mali? At parang yung decision na ginawa mo na yan, parang hanggang ngayon pinagsisisihan mo pa din. And I know mga kapatid, every one of us, we have that. Because sometimes mga kapatid, dumarating tayo sa punto ng buhay natin, nagkakaroon po tayo ng mga decision na wala pong wisdom, wala pong knowledge po mga kapatid. Amen? But the scriptures is profitable
for doctrine, for reproof, for correction, and instruction in righteousness, so that a man may be perfect, truly furnished unto all good works po mga kapatid. That the man of God, that we as a Christian po mga kapatid, now imagine mo dyan mga kapatid that we are, pag sinabing men of God, alangan namang hindi paligtas. So meaning, ligtas na siya mga kapatid. Amen? So even na tayo po ay ligtas na mga kapatid, our attitude should be na the doctrine will help me. The Bible reprove me, it's better. The Bible give me correction, that's fine. It hurts me, it gives me pain in my neck, but it's okay because I know that this is from the Word of God. At ang pinakamahirap sa lahat mga kapatid, instruction. Amen? Minsan mga kapatid, sa totoo lang, bawat isa sa atin, hindi man tayo nakikinig ng instruction. Kaya kung ano-ano nangyayari sa buhay natin mga kapatid. Halimbawa, inutusan mo yung anak mo ganito, "Nak, bili ka ng suka." Pagdating sa'yo, ang binili, patis. Amen? It happens sometimes or maybe once in our life na parang hindi tayo sumusunod ng instruction. Same thing as the Christian doesn't follow the instructions of the Bible. Ano pong ginagawa ng mga Kristiyano mga kapatid? They are doing what they can do to interpret the Bible by themselves. But the Bible says that there's no private interpretation. Kaya mga kapatid, we have to follow the instruction. Now imagine the law, yung mga Jewish people po mga kapatid. When God gave them a law, and one of the law, "Thou shalt have no other gods before me." Now, pagbaba po ni Moses mga kapatid, ano yung unang bumugad sa kanyang mata? Meron pong golden calf. At yun yung sinasamba ng mga Hudyo na makita mo mga kapatid. Alam nyo, kaya isipin nyo ngayon mga tao ngayon, hindi sumusunod. Una lang. O gusto mo yung pinakauli pa, na hindi sumunod sa instruction. O si Adan, tsaka si Eva. Actually si Adan. Ang sinabi ng Panginoon sa kanya, "Huwag mong kakainin yung prutas na nasa gitna, which is the tree of knowledge of good and evil." Makikita mo talaga mga kapatid na yung mga tao may free will din talaga. Binigyan na ng instruction, pero dahil kay Eva, ginawa yung lahat. Amen? And what happened? Nagkaroon po sila ng conscience po mga kapatid. And that's the start na nagkaroon po ng nagkaroon ka ng kasalanan yung tao po mga kapatid. And so, people, right now, even us, parang ang hirap po natin i-grasp or tanggapin yung correction at saka yung instruction po mga kapatid. And sometimes mga kapatid, when we are receiving reproof and correction, ang unang pipitik po sa atin, ego. Because we thought na, alam mo naman kung sino magsalita na to, alam mo naman perfecto siya. Amen? Hindi natin na-realize mga kapatid that what was correcting you was the Word of God. What was giving you the instruction is not from the man, but it is from the Word of God, because the Bible wants us to be perfect. Mag-grow, maglumago po mga kapatid, at maging kagamit-gamit po sa ministry mga kapatid. So mga kapatid, imagine that Paul talking to Timothy, and he was talking about what? The saved man already po mga kapatid. We know that when we believe the gospel, we became perfect in the sight of God. Dahil po tayo ay na-justify sa kanya pong sight po mga kapatid. But the scriptures is still profitable for the man of God para po maging perfect po yung ating ways. Amen? Now mga kapatid, isipin mo naman yung sarili mo mga kapatid. Kung papaano ka din lumakad nung bago kang Kristiyano at saka yung ngayon po mga kapatid. Does it gives you difference? Meron po bang difference kung papaano ka mamuhay dati sa ngayon?
Kung walang difference po mga kapatid, then it is a start for you to listen to the instruction and corrections of the Word of God. Because mga kapatid, going back in our text, let us therefore as many as be perfect, be thus minded. Dapat ganyan po yung ating mind po mga kapatid. And if anything, ye be otherwise minded, at kung iba naman iba din yung inisip nila, then God shall reveal even this unto you. When you try to read the Word of God, mga kapatid, that's where God will reveal to you everything. Amen? Kasi mga kapatid, minsan, hindi po mai-reveal po sa atin ng Panginoon because through preaching, kasi nga mga kapatid, we look on the person. Nakatingin tayo sa tao po mga kapatid. But it is God who will reveal unto you kapag mga kapatid, kung talagang may pagmamahal tayo sa salita po ng Diyos din, babasahin po natin yung mga kapatid. Amen? Kaya mga kapatid, even though na si Apostle po ay naligtas na, at mga kapatid, hanggat hindi po namamatay, then the race is not over yet. So mga kapatid, God will show the Christians, sa atin po mga kapatid, kung saan po tayo nagkamali at saan po tayo nawala. At yung attitude natin mga kapatid, the things was mentioned in previous text po mga kapatid, kung ano po ba talaga tayo. What kind of Christians are we? So mga kapatid, if hindi pa po tayo lumalago, if you think that you're not, there as perfect, then hindi po dapat na parang, hindi na lang ako magpatuloy kasi hindi pa ako lumalago. It shouldn't be like that. Amen? Hindi po dapat ganun yung mindset ng mga Kristiyano. Dapat, kung hindi po tayo lumalago sa tingin natin mga kapatid, then we have to start learning. We have to start gaining some knowledge and wisdom from the Word of God po mga kapatid. Verse number 16, the Bible says, nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Kaya mga kapatid, hindi pwedeng dapat magkakaiba-iba tayo mga kapatid. Hindi pwedeng dapat ito yung mindset ng isa, we have to be and we have to have a same mind and same walk. Amen? Hindi pwede na ganito ako, yung isa ganyan. Dapat mga kapatid, if we are here in the church, we have to work it out. Diba? Kung napapansin nyo mga kapatid that what we are studying is really giving us some lesson to ponder po mga kapatid. That work out your own salvation with what? Fear and trembling. Now, Paul is telling us here, sabi niya, forgetting those things which are behind and reaching forth those are before. Pressing toward the mark of the high calling of God. And mga kapatid, sabi niya, therefore, let us be then perfect. Be thus minded. And ang sabi niya, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. What is in your mind po mga kapatid when it comes to the ministry? What is in your mind when it comes to life po mga kapatid? Now, Galatians chapter number 2, verse number 2, the Bible says, there, i-connect po natin yung mga verses na ito mga kapatid. Nang sabi niya dyan mga kapatid, and I went up by revelation and committed unto them that the gospel which I preached among the Gentiles, but privately to them which were of reputation, lest by any means I should run or had run in vain. Na mga kapatid, if Paul is parang kumbaga parang si Paul is hindi po siya nag-iisip, wala po siyang wisdom and knowledge na gawin yung mga bagay, he could run in vain or run in vain or race in vain po mga kapatid. Kasi ang gusto niya, kaya siya maingat po mga kapatid sa kanyang decision na ginagawa, hindi niya po kasi pwedeng sabihin sa lahat kaagad na ito na yung kaligtasan, wala nang gawa, wala nang law. So, ang kinausap niya mga kapatid is yung mga what? Yung mga taong with reputation na maiintindihan po siya mga kapatid. Galatians chapter number 6, verse number 16, the Bible says there mga kapatid, and as many as walk according to this rule, peace be on them and mercy and upon the Israel of God. So, walk according to the rule. Ano yung mga kapatid? Ang rule naman po talaga natin is from the Word of God. Amen? There's no other rule. The rule is from the Word of God. Kaya nga mga kapatid, our final authority is what?
the Bible in every practices and faith po mga kapatid. Ephesians chapter number 4, verse number 1 hanggang verse, actually mahaba-haba ito, pero verse number 1 hanggang verse number 4. Nang sabi diyan mga kapatid, therefore, the prisoner of the Lord beseech you, that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. How po mga kapatid? With all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. So mga kapatid, we know that even though we walk in the same thing and we mind in the same thing, hindi mo pwedeng sabihin na parang lahat talaga gusto mo maging parehas mo. Hindi naman lahat magiging pastor. Amen? But thing is, in the Word of God, same thing in the Word of God. And the moment that we do that, mga kapatid, with all lowliness and meekness and long-suffering, forbearing one another, hindi itapon, hindi ka makasabay, iwan ka talaga. Huwag ka na lang, doon ka na lang, sa iba ka na lang. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace, there is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Even though mga kapatid na yung mga Kristiyano po mga kapatid is hindi pa na-attain yung price of the high calling. Even though mga kapatid hindi mo naiintindihan, hindi natin naiintindihan ng yung fully yung high calling. At even mga kapatid, siguro parang hindi pa natin nauuwan ng Panginoong Hesus in the sense of reward in the judgment seat of Christ. Ano po dapat gawin? Tayo po dapat mga kapatid, we should keep the ground na mga kapatid na we have to gain and walk peaceably with those who attain the same ground. Kumbaga mga kapatid, hindi mo hihilain pababa yung mga nauna na okay na. Bagkos mga kapatid, maging encouragement sila sa iyo na makapagpatuloy ka at sumabay ka sa kanila. Amen? And with peaceably with them. Hindi yung, may mga nangyayari kasi di ba, pag okay, gagawa mo ng kwento para bumagsak. Ay, total, ganito ka pala ha. Kala mo kung sino ka dyan ha. Hilain kita ngayon pababa. Di ba? Kaya nga minsan di ba mga kapatid, yung Pilipino nabibigyan ng crab mentality. Because we try, if someone is winning, we try to pull them down. At mga kapatid, it shouldn't be like that sa Kristiyano po mga kapatid. Dapat mga kapatid, maging encouragement po sa atin sila na makapagpatuloy po tayo mga kapatid, and we have to walk and walk and gain peaceably so that ma-attain din po natin yung ground nila. Amen? If someone is walking holy and with holiness sa kanilang buhay po mga kapatid, huwag mong sabihin na parang palakad-lakad po ito na alam mo kung sinong banal. Tingnan mo mamaya, banda parang yan dyan? That's the mindset mga kapatid ng mga Kristiyanong karnal. Amen? But the mindset should, kailangan sabayan ko to. Kasi naglumalakad siya ng naaayon sa salita ng Diyos. Alam ko may impluwensyahan ako nito. Hindi yung bantay ka lang. Yan na, sabi ko na nga. Yan na. That's why mga kapatid, we never grow. Because we always caught up na nakabantay sa mga tao. Amen? So we have to do it in meekness, long-suffering, and forbearing one another. Amen? Kaya mga kapatid, we have to learn. Kasi mga kapatid, kapag hindi mga kapatid, ano pong mangyayari po sa atin? Magiging self-reliant po tayo mga kapatid. Feeling mo parang kaya mo mag-isa. Hindi mo yung kakayanin mag-isa mga kapatid. Amen? Ang hirap po ng lahat, no, mga kapatid. Tayo po dapat mga kapatid, hindi po tayo maging self-reliant. But, dapat self-reliant tayo pero hindi po yung self-sufficient. Yung parang iisipin mo na lang na pag wala ka, wala talaga. Pag wala ako dito, hindi yan kikilos. Magulat ka na lang, okay na. Amen? Ako, nagulat ako. Hindi naman ako nakakatulong kila Brother Art at kay Brother Julius at sa mga young people, pero nagulat ko, may pusti na. Amen? Pero, dapat, gibain yan.
Kailangan kasali ako dyan. Hindi mo pwede ganun mga kapatid. Nakita mo yung tao, ay, sa harapan, bigyan ko ng temptasyon dun sa harapan para... So mga kapatid, we have to be self-reliant but not self-sufficient. We have to be steadfast but not stubborn. Kasi minsan mga kapatid, alam niyo po, matitigas man yung mga ulo natin, matuktukin mo. Tigas yan. And sometimes mga kapatid, we don't know how to listen. Amen? Aminado po ba tayong lahat dyan? We do. Even sa salita po ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, nagka-problema yung buhay natin eh. Bakit? Dahil ba yan sa ibang tao o dahil sa atin? It's because of us. It's because of the decision na meron po tayong mga kapatid. We have to be tactful but not timid. Serious but not sullen. Yung sullen po mga kapatid, ang big sabihin po niyan mga kapatid yung parang silent ka lang pero totoo lang pala, bad-tempered ka. Initin pa lang ulo mo yung tipong pag kunting lang sa'yo, para ka ng bulati na gano'n. Mainitin ang ulo mo mga kapatid. Hindi po tayo dapat gano'n po mga kapatid. Amen? We have to be unmovable but not stationary. We have to be tender but not touchy. Amen? Malambot yung puso mo pero hindi ka dapat, sister, ang pait-pait mo. Yan. Ang nangyari, temptasyon, nahulog ng mga kapatid. We have to be generous but not gullible. Amen? Alam niyo po yung gullible mga kapatid? Yung madaling maloko. Yung madali kang madala. So you have to be generous pero dapat hindi kayong madali ka rin. Kumbaga, sa mga bata pa, hindi ka madaling mauto. Para mas may makuha natin mga kapatid. Amen? But we have to be generous. Amen? And mga kapatid, we have to be meek, but not weak. Kasi maraming meek, tapos weak din mga kapatid. And siguro ako mga kapatid, isa to sa mga weakness ko mga kapatid. We have to be gentle, but not hypersensitive. Mga madaling, kumbaga mga kapatid, sabihin na natin, balat sibuyas. Kunting, ganit na agad yung reaction ko mga kapatid. Kumbaga, kumbaga parang hindi pa nga napatunayan na ikaw, yung dating sa'yo, parang ikaw na yung sinasabi. So mga kapatid, we have to be gentle but not hypersensitive. Para mga kapatid, we can walk what? By the same rule and the same mind. Amen? I'm not trying to say that I am, but mga kapatid, if the leader is teaching you right, then we have to learn right. Amen? Kapag natuturuan ka at na-prove mo sa sarili mo na ito yung tamang turo mga kapatid, don't make other sense. Just look on the things na tinuro po sa atin na even you have proven it to yourself mga kapatid. Amen? Let us walk on the same mind. Ephesians chapter number 5, and we're going to read a lot of verses here po mga kapatid. Verse number 1, be therefore followers of God as dear children. And what it says, and walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be one's name among you as becometh saints. So mga kapatid, as much as possible po mga kapatid, iiwasan natin yung bagay po na yan. Wherein sa mundo na to mga kapatid, nagiging normal na po yung ganyang bagay mga kapatid. So we try to put ourselves out in there. Kasi mga kapatid, kung hindi, magkakaproblema po tayo mga kapatid sa ating pong buhay. Neither filthiness nor foolish talking. Yan ito na yung mga asar-asaran minsan na green-minded, yung mga asaran minsan na parang below the belt. Yan na yan mga kapatid. Foolish talking, nor jesting.
which are not convenient, but rather giving of thanks. For this you know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man who is idolater hath any inheritance in the kingdom of God, in Christ and of God. Let no man deceive you with vain words, for because these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them. Wag na wag mong hahayaan, mga kapatid, na yung buhay mo, na dumating ka sa punto na nagiging partakers ka na ng ginagawa po ng mundo. Amen? We try to walk on the same mind and the same rule. And what's rule po, mga kapatid? From the Bible tells this to us. Ito na po siya, mga kapatid. What we need to understand and to know is the knowledge on how these things will going. Paano din siya ma-apply sa buhay po natin, mga kapatid? Kasi minsan mahirap po talaga yan. Verse number 8, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the world. Anong sabi ng Bible? Walk as children of light. Kaya mga kapatid, even wherever we are, walk as a children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Because ito dapat yung maging bunga ng buhay natin. Ito dapat tayo, mga kapatid, na yung buhay po natin dapat na bumubunga po ng goodness, na meron pong righteousness at katotohanan po sa ating buhay. Hindi po yung mga bagay na puros na lang mga ganito, puros na lang ganyan, at yung mga bagay na makamundo, mga kapatid, tanggalin po natin sa ating pong buhayan. Amen? Verse number 10, proving what is acceptable unto the Lord. Verse number 11, and have no fellowship with what? Unfruitful works of darkness, but rather what? Reprove them. Again, mga kapatid, ibabalik ko po yan sa atin. We cannot reprove the world kung wala po tayong alam sa salita po ng Diyos. We cannot reprove the world if we walk on the same mind with them. Amen? Mga kapatid, if you see me being worldly, then maging worldly kayo. But I try myself not to be worldly. I try to live what I should be. Kung ano po dapat ipamuhay ko sa aking buhay. Amen? Hindi po yung mga buhay na kung ano-ano po, mga kapatid. And one thing that I was trying, mga kapatid, sa buhay ko, mga kapatid, kasi I am really fond of music. And mga bagay na yan, mga kapatid. So dami ko na pong kinalimutan yung mga kanta na yan. And if you're going to ask me kung nag-struggle ako niya, mga kapatid, I was. Because these things is I love the most. But I have to take it out from me. Kasi mga kapatid, yung mga kabanda ko, hindi maniniwala sa akin yan. Imagine mo, mga kapatid, sasabihan ka na, pwede ka naman tumugtog na. Hindi naman makikita. Amen? Kung ako, pwede naman siguro, tago na, wag lang tayo mag-live, ha? Para hindi ako makita. But mga kapatid, those things are temptations in me. What? I love the music. If you think that parang hindi ako kasali sa choir or whatever, that I don't do love music, mga kapatid, baka mas mahal ko pa yung music the way you love them. Because I grow playing music po, mga kapatid. But I have to take away those things so that I can reprove them. Amen? For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. We don't know. I don't know what's your issues or ano po yung mga collaboration nyo sa buhay nyo, mga kapatid. But again, the Bible says us that for it is shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are improved are made manifest by the light, for whatsoever that make manifest is light. If you're saved, it will manifest in your life. We're not trying to say po, mga kapatid, na para maligtas ka, it will manifest in your life. But things you reprove are going to manifest by the light, because kung ano po yung ginagawa natin, mga kapatid, the light is light. Amen? We are not walking in darkness po, mga kapatid. Wherefore, he saith, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise.
Kaya mga kapatid, when we were trying to live in our life, we have to live and walk circumspectly. Kung ano baga, para mas maintindihan nyo yung mga kapatid, di ba, yung naiintindihan natin na kapag lumalakad ka, dapat nakatiin ka. Kasi bakit? Nagbabantay ka, baka marinig ka nito, baka ganito ka, lagi nagbabantay. That's what you're gonna do. So when you walk in this world, walk not as a fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Wherefore ye be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Amen? That's the verse is grateful. Ang ganda ng verse, mga kapatid, no? Imagine mo yung verse, hindi mo na kailangan explain, but you can really understand it. May intindihan mo kahit na English yung binabasa natin, mga kapatid. Makikita mo that it really talks to us. And be not drunk with wine, wherein in excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual, what? Songs. Mga kapatid, yan yung isang verse, mga kapatid, na talagang nag-push sa akin. Singing and making melody in your heart to the Lord. So, mga kapatid, wala naman talagang Christian music at wala naman talagang worldly music because yung music hindi naman po yung naliligtas. So, we called it godly music and worldly music, mga kapatid. So, what do you think is the music that can really lift you up? Amen? So, pay attention to that, mga kapatid. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of Jesus Christ, submitting yourselves one to another in what? In the fear of God. Amen? Now imagine, mga kapatid, a church is walking differently. At church, we walk not on the same rule, not on the same mind po, mga kapatid. Again, the rule is the Bible. There's no other than. Huwag ka na maghanap ng rule, mga kapatid. Nagagawa pa tayo ng cover at i-plaster natin dyan, mga kapatid. The Bible is the very rule. Amen? What the Bible says, it is what it is. Amen? Let's grow in there po, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, if we're not going to think about that, well, it's your choice po, mga kapatid. Alam po natin sa bagay sa panahon po natin ngayon, mga kapatid. The church will be matured enough if we are understanding what is the Word of God. Amen? We're not trying to level yung mga bagay-bagay, mga kapatid. But doctrine is the very important. Kasi yan po yung magbibigay sa iyo kung ano pong gagawin mo sa ministry. At yan po yung magbibigay sa iyo ng katotohanan para magpatuloy ka pong maglingkod sa ministry. Amen? Now imagine, if a church doesn't walk in the same mind and in the same rule. Sa tingin yung church, chaos po yung church. Amen? Halimbawa, speak ako ng speak dito. Tapos hindi naman kayo maniniwala. Pag hindi naman kayo naniniwala, mga kapatid, hindi niyo po isa sa buhay yan. Amen? That's why the Bible is there. It's open for you to understand. Kasi, mga kapatid, we try to put ourselves kung sino po tayo sa church. Now, I'm not trying to be who I am in the church po, mga kapatid. And I'm not trying to be someone standing here na dapat ako. No, mga kapatid. Because every one of us, we should be submit one to another in what? In the fear of God. Now, mga kapatid, we have the Word of God for us. Amen? Etong salita po ng Diyos, ito po yung tutulong po sa atin po, mga kapatid, so that we may forget who we are at we may walk in the ministry, so that, mga kapatid, yung atin pong conduct, yung atin pong buhay should go with what? Consistently in the rule of the Word of God. Amen? Kaya, mga kapatid, we have to move forward and march our life to keep on the same path sa truth po, mga kapatid, na mag-forward po tayo, mga kapatid. The same level to obey what we already have. Kaya, mga kapatid, God bless you as you walk forward to God.
Again, mga kapatid, we cannot do anything in the past of who we are. But we can make something right now to change of who we are at ano pong mangyari sa future po mga kapatid. Amen? There's no other principle anything po mga kapatid. All we can do, what we have is the Word of God. The Word of God, the Word of God, the Word of God. Kung tatanungin niyo ako, it's the Word of God, the Word of God, the Word of God. Kung ano ang sinabi ng Bible, it is more important than what I am going to say. Amen? Because the Bible is our final authority in all matters of faith and practices. God bless you mga kapatid. And I really love telling you this one because I want us to walk in the same mind and in the same rule. And wala po akong mga 10 commandments dyan, 5 commandments dito, 10 covenants dito, kailangan natin mga kapatid. Just, you have to understand the Word of God. Kasi ikaw naman po mga kapatid, ang magbe-benefit ng lahat po na yan. And you will see, the more you grow, the more you conduct yourself, being tactful but not timid. Amen? Being meek but not weak. At makikita mo yung sarili mong mga kapatid that you give and you pay attention in everything. Amen? Ikaw ang nakakaalam yan at hindi po ako. Siguro nakikita kita mga kapatid, but that's not all. Ang nakikita ko lang siguro naman yung tip of the iceberg. Pero yung ilalim, hindi ko po nakikita. But the Word of God is there to help us and for us to get more strength at maging mas malakas tayo mga kapatid. Amen? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa umagang ito, sa tanghaling ito, Panginoon, pinagkaloob niyo po sa amin. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw pong manguna sa amin. At sa aming pong buhay, Panginoon, sa aming pong pagpapatuloy ng paglingkod po sa inyo, Panginoon. Help us, O God, na yung salita po ng Diyos, salita po ninyo, mga kapatid, salita po niyo, Panginoon, ay maging tumusok po sa amin at maging learning po sa aming mga kapatiran po, Panginoon. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen. So, tuwagan mo na si Brother Julius para sa ating closing hymn and closing prayer.